Jesus, keep me near the cross, there a precious fountain, free to all a healing stream, flows from Calvary's mountain. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross a trembling soul, love and mercy found me. There the bright and morning star sheds its beams around me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross, O Lamb of God, bring its scenes before me. Help me walk from day to day, with its shadow o'er me. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Near the cross I'll watch and wait, hoping, trusting ever, till I reach the golden strand, just beyond the river. In the cross, be my glory ever, till my raptured soul shall find rest beyond the river. Mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Hope Meeting. Una, salamat po sa ating Panginoon sa kanyang pag-iingat at paggabay sa atin sa buong maghapon. Purihin ang Diyos sa kanyang pag-ibig at sa atin at sa kanyang katapatan. At sa gabi pong ito, isang kagalaka po natin na tayo ay sama-sama na magpuri sa Diyos sa pag-awit, makapakinig po ng patotoo ng isa nating kapatid kung paano niya naranasan ang biyaya at pag-ibig ng Panginoon, at higit po sa lahat ang kapahayagan ng kanyang mga salita na ibabahagi po sa atin ang aral, ang mga katotohanan mula sa Biblia na siyang patuloy na magbabago sa ating buhay at tunay na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Tayo pong nakatagpo ng biyaya at hamon sa ating Hope Meeting ay masumpungan pong may kagalakan na nag-i-invite po na maka-attend sa gawain ng Hope Meeting sa pamamagitan po ng pagpapasa ng link sa ating mga mahal sa buhay, kaibigan at katrabaho. Pwede din nyo pong bisitahin ang ating FB group, ang C4 Hope Meetings. Nandyan po sa FB page kung nais nyo po muling mapakinggan ang mga nakalipas nating gawain. Pagbasa po mula sa aklat ng Hebreo, Kabanata 6, talata 18 hanggang 19. Hindi nagbabago at hindi man lang nagsisinungaling ang Diyos. Kaya tayong nakatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang pag-asang ito ang siya matibay at matatag na angkla ng ating buhay. Pagbati po sa inyong lahat mula po sa C4, Christ the Cornerstone Christian Communities. Kagalakan po namin na kayo ay makabahagi sa ganitong gawain. Kayo po ay tugon sa aming panalangin at nawa po sa gabing ito ay mabuksan ang inyong puso at isipan sa mga katotohanan ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa ating mga partner churches na lagi po nating nakakasama at ganoon din po sa ating mga bisita. Pagpalain po tayo sa gabing ito.
At ngayon po, bakit nga po ba tayo may ganitong gawain? Sa pagkakataon po ito, nais ko pong ibahagi kung ano po ba ang Hope Meeting. Bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng ganitong gawain? Yan. Ang Hope po ay stands for Household Opportunities, Presentation, and Experience. At ang C for Hope Meeting po ay naglalayon na maibalita ang makapangyarihang pagkilos at mensahe ng Panginoon sa komunidad. May bahagi ang galak na nadarama dahil sa biyaya ng Panginoon. At layunin po na mahamon ang bawat isa na tumugon sa Panginoon at makibahagi sa buhay ng may pagpapahalaga sa Kanya at sa Kanyang kalooban. Tayo pong umawit sa Panginoon, awitin po natin, O Diyos, buhay ko'y alay sa iyo. Lahat sa atin, lahat ng ating inaalay ko lahat sa Diyos, lahat ng sisi, pagbubuli, ligaya at hagpis, nawa'y tanggapin. Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, ating nakaraan, iyong ikalwalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka, tanging handog ko sa'yo. Buong buhay ko'y iyo. Nakalipas, nakid ng bukas, mga panaginip na di ko makamtan, mga pangarap na inaasam, puso ko't kamay, taas kong alay. O Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, aking nakaraan, iyong ikalwalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka, tanging handog ko sa'yo. Buong buhay ko'y iyo. Diyos, buhay ko'y alay sa'yo, aking nakaraan, iyong ikalwalhati, Jesus, sa lahat ng oras ko, papupurihan ka, tanging handog ko sa'yo. Buong buhay ko'y iyo. Buong buhay ko'y iyo. Amen. Marapat lamang na ang buhay natin ay ialay natin sa Diyos. Ngayon po, pakinggan po natin ang patotoo ng isa nating kapatid from Hanopol, Lennon Arsiaga, at susundan po ito ng handog na awitin ni Dayan Herosano. Magandang gabi po. Ako po si Lennon Arsiaga, Tubong Muntinlupa, at kasulukuyang naninirahan sa Bilog-Bilog, Tanawan City. Lumaki ako sa maayos na pamilya na mayroong ina at ama na nag-aaruga. Hindi kami mayaman at nakakaranas din naman ng paghihirap dahil sa malaking gastusin. Pero hindi sapat ang kita. Pangalawa ako sa aming 5 magkakapatid at magkakasunod kami kaya nagkasabay-sabay kami sa pag-high school.
Masasabi kong naiiba ako sa aming magkakapatid dahil naaalala ko na lagi ako napapagalitan dahil naging matigas ang aking ulo. Pakiramdam ko kasi hindi nila ako pinakikinggan. Lagi rin na ipapatawag ang magulang ko sa school dahil nakikipag-away. Samantalang ang mga kapatid ko ay nag-o-honor kaya proud sila. Di ko rin kinalakihan ang pagsisimba. Naalala ko tuwing Pasko lang ako nakakapasok ng simbahan. Nakasama rin ako sa mga Bible study nung bata pa ako dahil may pinsan akong protestante. Pero di ko naman naiintindihan, lagi nasa isip ko lang pare-parehas lang naman ang reliyon basta naniniwala ka sa Diyos. Hanggang nakapagtrabaho ako sa McDonald's at may nakilala akong kasapi na Iglesia ni Cristo na nag-imbita sa akin na sumama sa kanya at nakita ko na organisado sila, hiwalay ang mga babae sa lalaki, nakapila kapag lumalabas ng kapilya. Hanggang tuluyan nga ako nagpabautismo. Medyo nagkaroon naman ng pagbabago sa buhay ko dahil lagi ako nakakarinig ng mga sermon ng ministro. Pero di ko masyadong naintindihan dahil di rin sapat ang paliwanag at wala rin Biblia. Pagdating naman sa gawae, patuloy pa rin ako sa masamang gawi. Noong 2011, nakilala ko ang naging ina ng aking anak. Subalit hindi ko siya pinakasalan at nauwi rin sa hiwalayan. Bumalik ako sa masama kong pamumuhay at lalo pang naging masama dahil sa pagsusugal at barkada ang inatupag. Lanlamig na din ako sa pagsamba dahil doon ay itiniwalag ako, pero pilit pa rin nila akong pinagbabalik loob. Hanggang nagkaroon ako ng trabaho na involved sa telecom. Lahat ng iniisip ko ay puro pansarili at ginagamit ko ang trabaho ko para makapanloko ng tao. Noong minsan nagawa ako sa Hanupol ay may nakilala ako at nalaman ko na Christian siya at nagsisimba kapag linggo at nabaitan ako sa kanya at lagi akong pinangangaralan at pinadadalhan ako ng Bible verse. Hanggang dumalo ako sa kanilang Sunday service at nakausap ko ang pastor doon. Simula noon, lagi ako nagsisimba at umaattend ng prayer meeting. Naliwanagan ako at nakita ko ang pagkakamali at pandaraya at mga kasalanan ko na dapat na mabago. Dati kasi para sa akin, isa lang ang Diyos na kinikilala. Si Kristo ay hindi. Ngayon, malinaw na sa akin ang katotohanan na si Jesus ang aking tagapagligtas at siya ay Diyos na nagkatawang tao. Makalipas ang 7 buwan ng pagdalo ay sumunod ako sa pagbabautismo sa tubig at dalangin ko lagi na hindi na ako mapalayo sa Diyos. Sa ngayon ay nagpapatuloy ako sa pakikinig at pag-aaral ng salita ng Diyos at kasalukuyan naka-enroll sa Book 1 ng USBCCI. Pinagsisikapan ko ring mamuhay ng payapa at nagsasapamuhay ng mga natutunan. At hangad ko na makasama ko rin ang aking pamilya sa pagsamba at pananampalataya sa Diyos. Sa Diyos ang papuri. Aking Diyos, dakilang manlilikha, lahat ay sa iyo nagmumula, maging buhay ko ay iyong akda. Puso ko ay puno ng pagpupuri sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi
ay puno ng pagpupuri. Sa labis mong bigay sa akin at sa lahat ng iyong nagawa. Saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyong matatamo. Kaya't marapat nang ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't tinig, ikaw ang nagtanging. Biyaya't pagpapala, kalakasan at awa. Sa'yo nang gagaling lahat sa saksi ang langit at lupa sa kabutihan mo. Lahat ng bagay sa iyong matatamo. Kaya't marapat nang ibalik sa iyo ang papuri at pasasalamat. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't tinig, ikaw ang nagtanging. Biyaya't pagpapala, kalakasan at awa. Sa'yo nang gagaling lahat. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Buhay ko't tinig, ikaw ang nagtanging. Biyaya't pagpapala, kalakasan at awa. Sa'yo nang gagaling lahat sa akin. Amen. Maraming salamat sa ating kapatid na Lennon sa iyong buhay na binago ng ating Panginoong Hesus at sa iyong pakikibahagi bilang estudyante ng CCI na patuloy na makilala ng malalim ang Panginoon at matuto sa kanyang mga aral. Ganon din, salamat kay Ate Dayan. Purihin ang Diyos sa inyong mga buhay. Ngayon po, pakinggan po nating mabuti ang mabuting balita na papahayag na mensahe ng Diyos sa pamamagitan po ng ating kapatid Brother Rex Mendoza. Hindi may tatatwa na mayroong isang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng mga pagpapala at lahat ng ating tinatangkilik. Isang Diyos na manlilikha at hindi lamang siya ang pinagmumulan ng lahat, ito din ay patunay na siya ang Diyos na may karapatan sa atin sapagkat tayo ay kanyang mga nilikha. Hindi maaaring baliwalain ng sinumang nilikha ang kanyang manlilikha na sa lahat ng pagkakataon ay tunay na mabuti at mapagpala. Kaya napakagandang kilalanin sa Diyos lahat ng gagaling. Napakadaming pagpapala ang dapat kilalanin natin na nagmumula sa nag-iisang Diyos na buhay at ibalik natin sa pamamagitan ng kumbaban. Maraming salamat kapatid na Dan sa napakagandang mensahe ng awit. At ganoon din naman sa ating kapatid na Lennon, purihin ang Panginoon kilos sa iyong buhay, sa kaniyang biyaya
na ipinaranas sa iyo. Ang maliwanagan sa totohanan, ang magkaroon ng katiyakan sa kaligtasan, ang makilala ang Panginoong Jesucristo sa kaniyang tunay na likas. Hindi lamang siya tao, siya'y tunay na Diyos na nagkatawang tao at naging tagapagligtas ng bawat isa sa atin. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo at welcome sa atin pong virtual Hope Meeting, pagkakataon upang muli sa pamamagitan ng mga mensahe ng awit, patotoo at ngayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos, ang nag-iisa at tunay na pag-asa. Ang natin, alis sa ating isipan anumang mga kasinungalingan, mga opinyon, mga huwad na mga kaibigan na nagtulungan, kundi sa tulong ng ating Panginoon, malawaliwanag mula sa Biblia. Ito ang ating panghawakan. Sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ay mabuksan ang ating isipan at puso at maranasan ang tunay na pagliligtas na mula sa ating Diyos. Sa pagkakataong ito, tayo po ay sandaling mananalangin at idudulog natin sa Panginoon ang ilan pong mga kahilingan ng ating pong mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, tunay na kayo po ang nag-iisang manlilikha, wala pong iba. Lahat ay nagmula sa iyo. Kayo namin kayong kilalanin. Dapat kaming magpakumbaba sa iyo at paglingkuran kayo ng buong katapatan. Maraming salamat po sa lahat ng inyong pagpapala na ipinaparana sa amin, Panginoon. Pinupuri, niluluwalhati, itinataas po namin kayo ngayong gabi. Salamat din sa buhay ng aming mga kapatid, kay Brother Lennon na nagpatotoo at kay Sister Diane na nagbigay ng magandang mensahe ng awit. Sa gabing ito, aming Panginoon, aming idinudulog po sa inyo ang patuloy inyo pong pagkilos sa buhay ng aming mga kapatid na meron pong iniindang karamdaman. Sa amin pong mga kapatid na dumadanas sa mga medication, humihiling po kami na maging mabisa ang isinasagawang gamutan. Dumadalangin din po kami ng inyong probisyon para sa mga gastusin na kanila pong kinakaharap. Ganon din po ang lakas ng loob sa bawat araw na harapin ang kanila pong mga kalalagayan, harapin ang mga hamon, ang patuloy na magtiwala sa iyo at sa iyo po magagawa. Humihiling din po kami ng kaaliwan para sa kanila, katatagan ng isip at damdamin. Hindi lamang po para sa kanila, kundi maging sa mga nagmamahal na kapamilya at mga kaanib ng sambahayan. At maging sa mga kapatiran na patuloy na nananalangin at sumusuporta. Panginoon, ngayon din pong gabi, kami dumudulog para sa mga sambahayan na meron pong mga mabibigat na pinagdaraanan, mga pangangailangan ng pananalapi, pangangailangan ng karunungan, pangangailangan ng paghilom ng mga damdamin mula po sa kalungkutan, mula po sa hindi pagkakaisa, kawalan ng pagmamahalan. Panginoon, naniniwala po kami mayroong pag-asa at yun po ay masusumpungan lamang sa iyo na nag-iisang Diyos na buhay. Dalangin namin ang inyong pagkilos sa buhay po ng mga sambahayan. Ganon din naman po, ngayong gabi kami dumulog na sa amin pong sa amin. Sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay mabuksan ang aming isip at ang aming pong puso na kilalanin, Panginoon, ng iyong mga salita at kami po, Panginoon, ay tumugon ng mayroong pagpapakumbaba. Maraming salamat po. Ipinagkakatiwala po namin sa iyo ang pag-aaral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Nagpapatuloy ang atin pong pag-aaral at tinatalakay po natin para sa taong 2024, focusing on Christ's call and Christ's assurance for the church. Meron pong isang dakilang pastol na nagkaloob ng kanyang buhay para sa kanyang tupa. Kaya nga po siya tinatawag na mabuting pastol. At dapat po nating maunawaan at malaman ang mabuting pastol na ipinapakilala ng Biblia, ang Panginoong Jesucristo ay siya din pong salita na nagkatawang tao. Ang lahat ay nalika sa pamamagitan ng salita. Sabi po doon sa Juan, Kabanatang 1, walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. At ang salita ay nagkatawang tao, iniwan ng langit,
naging taong kagaya natin. Ito po yung tinatawag na incarnation. At nang siya po ay nabuhay dito sa lupa, ipinamalas po niya walang kaparis ang kapangyarihan ng Ama. Tunay na ang Ama at ang Panginoong Hesukristo ay iisa. At ang Panginoong Hesukristo namatay doon sa krus ng Kalbaryo upang ipakita ang pagliligtas, ang habag at pag-ibig ng Ama sa mga tao. Kaya po, tinatawag ng Panginoong Hesukristo ang kanyang mga inililigtas na tupa. At kapag narinig natin ang tawag ng Panginoong Hesus, kilala natin ang tinig ng ating pastol. Tumutugon tayo, lumalapit tayo, papakumbaba sa Kanya at binibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi lamang tayo tinatawag para sa kaligtasan. Oo, maraming mga hamon ang ating kinakaharap sa bawat araw. May matitinding mga kalungkutan. Mayroong mga sakripisyo. Walang nagsabing ito'y madali para sa atin. Subalit, ito ay ating makakaya sapagkat kung papaanong tinitiyak ang kaligtasan, tinitiyak din na kasama natin sa lahat ng sandali ang ating Panginoong Hesus. Tayo'y kanyang pinatatatag at tayo'y tutulungan hanggang wakas. Marapat lamang na ating makilala ang tunay na Diyos. Kaya nga yung ating hamon sa ating mga ginagawang pag-aaral, sino ang Diyos na iyong kinikilala at iyong pinahahalagahan? Meron ka pa ba na ibang tinatawagan, dinadalanginan at pinaglilingkuran? Marami kasi ang nagsasabing sila ay makadiyos, kilala nila ang Diyos, pero taksil. Taksil sapagkat hindi sumusunod sa sinasabi ng nag-iisang Diyos na buhay. Napakaraming ibang tinatawagan, napakaraming ibang hinihilingan at sinasamba. Pero kung kinikilala natin ang nag-iisang Diyos, tayo ay magtatalaga ng ating sarili sa Kanya, mabubuksan ang ating isipan sa pamamagitan ng Kaniyang kapangyarihan at ng Kaniyang katotohanan, sapagkat ang pagkilos ng Diyos ay sa pamamagitan ng Kaniyang banal na salita. Kaya nga po, tinatanong din natin palagi, ano ang basihan ng iyong pinaniniwalaan? Ito ba'y isang mahaba na mga taon ng mga ritual na paulit-ulit na isinasagawa natin pero hindi natin naiintindihan? Mga pananalangin na hindi natin alam kung sino ang ating kausap? At mga pinaniniwalaan na wala namang batayan, mayroong katotohanan. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, malalaman niyo ang katotohanan at katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ang katotohanan tinutukoy dito ay ang Panginoong Hesus, kung paanong kanya ring sinabi, ang pinalaya ng anak ay tunay na malaya. Sinabi ng ating Panginoong Hesukristo, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kaya nga, sa sinumang tunay na kumikilala sa Diyos, sa pamamagitan ng pagliligtas ng kanyang bugtong na anak ng Kalbaryo, hindi pilitan para sa atin ang sundin ang kanyang mga salita. Bagkus, ito'y napakahalaga para sa atin at ito ay ating kagalakan. Ang salita ng Diyos, ang batayan ng katiyakan ng kaligtasan, ang katotohanan at katapatan ng Diyos, ipinahayag sa kanyang mga salita. Ito'y maaasahan at ito po ay mapanghahawakan. Kaya nga po, tinitignan natin ang pagkakataon doon sa lumang tipan kung saan ibinigay ang kautusan. Mayroong nagbigay ng utos, isang makapangyarihang Diyos, walang katulad. Nang araw na yon, pinaharap niya ang kanyang bayan sa kanyang sarili. Sabi, 3 araw bago dumating ang araw na yaon ay sinabi ng Panginoon, papaghandain mo ang mga tao, papaglabahin ang kanilang mga damit, wala mo nang magsisiping sapagkat sa 3 araw sila'y haharap sa akin. At ng araw na iyon, humarap ang buong bayan ng Israel sa kanilang Diyos. Nakita nila ang kaningningan ng Diyos, ang kaluwalhatian ng Diyos. Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nadinig nila ang kulog. Nakita nila ang kidlat. Nadinig nila ang tinig ng Diyos. Napatunayan nila, totoo ang Diyos. Makapangyarihan ng Diyos. At ang Diyos ay buhay at nagsasalita. Alam po niyo, mga minamahal na mga kaibigan, ito
ang suliranin sa napakaraming mga tao sa ating kapanahunan. Naniniwala sila sa Diyos, pero hindi nila nararanasan ang buhay na Diyos. Hindi nila pinakikinggan, hindi nila sinusunod, binabaliwala nila ang Diyos at ang kanyang mga salita. Subalit, ang sino man pong nakakikilala sa Diyos ay dapat pong kilalanin din ang ibinigay na utos ng Diyos. Hindi ito maaaring baliwalain. Hindi ito maaaring dagdagan at hindi ito maaaring palitan o baguhin. Ang salita ng Diyos, ito'y mula sa nag-iisang Diyos na buhay, dapat na ito'y dinggin, ito ay dapat igalang, ito ay dapat tandaan, ito ay dapat paniwalaan, ituro sa lahat, sa ating anak, sa ating mga kaibigan, sa ating mga kapitbahay, sa lahat ng tao, dapat ituro, dapat ibahagi ang salita ng Diyos at ito ay dapat nasundin ng lahat. Ang salita ng Diyos ay kaniyang karunungan. Ang salita ng Diyos ay ang kaniyang otoridad. Ito ay hindi dapat ipagwalang bahala ng sinumang nilikha ng Diyos. Tinatalakay natin ang 10 utos ng Diyos na ibinigay kay Moises at pinamagatan natin ang pag-aaral na ito na God's Laws of Love. Bagamat ito'y mga utos, ito'y punong-puno ng pag-ibig. Bakit? Sapagkat ang mga utos na ito ay dapat na magdala sa atin sa paanan ng krus. Matapos nating makita ang mga utos na ito ng Diyos, ang ating kawalang kakayahan na ito ay masunod. Ang kawalang kakayahan na tupdin ito at isakatuparan, makita natin ang ating kahinaan at makita natin ang pag-ibig sa atin ng Diyos na siya ang nagbigay ng kalutasan sa ating suliranin. Ang ating pinakamalaking suliranin ay hindi yung kulang tayo sa pananalapi. Ang ating pinakamalaking suliranin ay hindi yung ating karamdamang pisikal. Ang ating pinakamalaking suliranin ay yung haharap tayo sa Diyos at tayo'y marumi, tayo makasalanan, hindi karapat-dapat at ang dapat na gawin sa atin ay parusahan. Subalit, ipinapakita ng kautusan ng ating kahinaan, ang ating kawalang magagawa at ito ay nagdadala sa atin sa paanan ng krus. At doon makikita natin mayroong pag-ibig, mayroong pagpapatawad ang Diyos at ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Mayroong 2 bahagi ang 10 utos na ito. Yung una ay atin na pong natapos, yun pong relasyon sa Diyos. Yung una hanggang ika-4 na mga utos. Babasahin ko lamang bilang isang review. Dahil minsan ay tinanong ang ating Panginoong Hesukristo, ano ang pinakamahalagang utos? Sinabi niya, ibigin ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas. Kaya po, pag tiningnan din natin sa lumang tipan, yung unang 4 sa 10 utos, ito ay tumatalakay sa relasyon sa Diyos. Sabi po, huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin, huwag gagawa ng anumang larawang inanyuan, huwag babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Mananagot ang sinumang hindi gumagalang sa salita ng Diyos. At yung ika-4, ipangilin, alalahanin ang araw ng Sabat o yung araw ng pamamahinga, araw na nakatalaga upang ang Diyos ay sambahin kasama ng buong bayang Israel. At ito sa ating panahon ay yung ating tinatawag na Lord's Day. Kaya po, napakahalaga na atin pong makita kung papaano natin iibigin ng Diyos at kung papaano natin tutupdin ang mga utos nito. At tinitingnan po natin din yun pong pangalawang bahagi ng 10 utos. Ito naman po yung ika-5 hanggang ika-10. Nang sabihin ng Panginoong Hesus kung ano ang pinakamahalagang utos, sinundan po niya ito ng pangalawang pinakamahalagang utos. Yun daw po, ibigin ang kapwa tulad ng pag-ibig sa sarili. At yun po yung ika-5 hanggang ika-10. At nais po natin na tingnan ito isa-isa at ngayong gabi tayo po ay nasa ika-8. Pero hayaan po ninyo na banggitin ko o
o basahin ko ang mga kautusan na ito. Yung ikalima po, igalang ang ama at ina. Ika-anim, huwag kang papatay. Ikapito, huwag kang mangangalunya. Ikawalo, pag-aaralan natin ngayong gabi, huwag kang magnanakaw. Ikasyam, huwag kang sasaksi ng hindi totoo laban sa iyong kapwa. At ikasampu, huwag pag-imbutan ang anumang mayroon ang iyong kapwa. Tignan po natin noong nakaraang pag-aaral, 2 linggo ang nakakaraan, yung ikapitong utos na huwag kang mangangalunya. At makita natin bilang review yung 2 talata na ginamit po natin mula sa Bagong Tipan. Ito pong huwag mangangalunya ay nagsasabi ring huwag makikiapid. Kasama po dito ang lahat ng sexual na mga pagkakasala. At tinalakay na po natin yan, hindi na po natin uulitin. Kung nais po ninyo, ito po ay recorded, yung ating mga sessions, pwede po ninyong balikan doon sa ating Facebook group. Sabi sa unang Korinto, Kabanatang 6, talatang 9 hanggang 10, hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi po biro yung kasalanan. At ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Panginoon. Kaya nga po napakahalaga na tayo'y makinig na salita ng Diyos upang malaman po natin kung papaano tayo magtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng kung ano ang sinabi ng Diyos na pagpapakilala ng kanyang sarili at pamamaraan para sa ikaliligtas. Ganon din po naman dito sa Aklat ng Galacia, Kabanatang 5, sa panulat pa rin ni Apostol Pablo, ganito po naman yung ating makikita. Hindi maikakaila ang mga hilig ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po yung sinasabi ni Apostol Pablo dito sa Galacia, Kabanatang 5, na mga gawa ng laman, gawa ng dilim. At ito po ay kanyang ipinagkaiba doon po sa gawa ng Espiritu, yung bunga ng presensya ng banal na Espiritu sa buhay ng mga nakipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Ibang-iba. Kaya hindi dapat makita sa mga tunay na nakipag-isa kay Kristo ang mga kasalanan ito. Sapagkat doon sa krus ng Kalbaryo, nilinis ni Jesus ang lahat ng kanyang kawan. Kaya nga po, ngayong gabi, titignan natin yung 8 na utos. Huwag kang magnanakaw. Ano po ba ang hinihingi na pagsunod ng 8 utos na ito? Ang ipinagbabawal sa utos na ito ay ang pakikialam sa ari-arian ng iba. Ayon sa legal na usapan, ang pagnanakaw ay ang pagkuha ng hindi makatarungan sa kung ano ang pag-aari ng iba o ang panghihimasok sa karapatan ng iba. Simula po ba nung ating pagkabata ay meron tayong mga natatandaan na meron tayong kinuha na hindi naman sa atin? Yun pong pinagnasaan natin, kinuha po natin, at ito ay maliwanag na pag-aari naman ng iba. Ito po ay kasalanan. Kahit po gaano kaliit na bagay, marahil ay ballpen, o papel na habang hindi nakatingin yung ating classmate ay kumuha tayo ng 1 piraso o 2 piraso. Ito po ay pagnanakaw. At sa harap po ng Diyos, wala pong maliit at malaki na kasalanan. Pare-pareho po na ang kasalanan ay pagsuway. Ang kasalanan ay gawa ng dilim.
Ang kasalanan ay karumihan at dahil sa kasalanan ito, hindi tayo karapat-dapat sa Diyos. Dito po sa Levitico, Kabanatang 11, talatang 13, makikita po natin, huwag mong gigipitin ang iyong kapwa o pagnakawan siya. Ang sahod ng isang upahang lingkod ay hindi dapat manatili sa iyo sa buong gabi hanggang sa umaga. So dito po, yun daw pong sweldo o sahod ng isang lingkod na inupahan natin sa serbisyo o ginawa para sa atin, hindi dapat na atin pong pinananatiling nasa sa atin at lumipas yun pong buong gabi hanggang umaga sapagkat ito po ay sa kanya na. Ito po ay kanyang karapatan at ang hindi pagkakaloob ng tamang upa o sahod, ito po ay kasalanan ng pagnanakaw. Dito po sa unang Korinto, Kabanatang 6, talatang 9 hanggang 10, makikita rin natin, binasa ko na po ito kanina, at karamihan po sa mga kasalanang binanggit ay halos pare-pareho. Nagpapakita ng gawa ng dilim. Pero highlight po natin, binanggit pa rin, yan, naka-yellow po yung font, yung pagnanakaw. Ano po? Ito po ay bahagi ng mga kasalanang binabanggit na sinasabi pong sino man na nagsasagawa po ng ganito ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Hindi po karapat-dapat. Binalaan din ni Apostol Pablo ang mga taga-Efeso. Ano po? Sila na mga nagsasabing kubilala sa Panginoong Hesus ay sinasabing tigilan ang pagnanakaw. Ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, kundi magtrabaho at gumawa siya sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay ng mabubuting bagay upang siya'y may maibahagi sa nangangailangan. So yan po, ano po yung solusyon para po sa pagkawagi laban sa kasalanan po na ito? Una at higit sa lahat ay ang presensya ng Diyos sa buhay. Okay? At yun pong kaisipan na upang hindi kunin ng magtrabaho, huwag maging tamad, gamitin ang kamay para sa mabubuting bagay at magbahagi sa pangangailangan ng iba. Ano po yung mga aral sa kautosang ito na huwag magnanakaw? Ang pundasyon para sa utos na ito ay ang banal na karapatan ng pag-aari. Ang manlilikha ay lumikha ng tao na nagnanais at kailangan ng karapatan ng eksklusibong pagmamay-ari at paggamit ng ilang bagay. Ito ay isang seguridad para sa individual o para sa lipunan. Pinangangalagaan po ng Diyos yung ating karapatan na magkaroon po tayo ng pagmamay-ari. Yung meron tayong atin na hindi maaaring kuhanin ng iba. Isang mabiyaya ng Diyos na nagbibigay sa atin ng mga bagay, ikabubuhay, at nais ng Diyos na yung kanyang ipinagkaloob sa atin ay maprotektahan. Kaya po, kahit ang mga bansa, ang mga sosyedad na merong karunungan sa pamumuhay, ay ginagawa pong batas ang hindi po dapat na makitang mga pagnanakaw. Meron pong pagprotekta sa pagmamay-ari. At ito po ay maliwanag na itinuturo ng Biblia. Ang ari-arian ay dapat igalang. Itinakda ng Diyos ang ikawalong utos bilang isang bakod tungkol sa ari-arian ng isang tao. At ang bakod na ito ay dapat nakilalanin at hindi ipagwalang bahala. Sabi po ni Theodore Roosevelt, ano po? The eighth commandment reads, "Thou shalt not steal." It does not read, "Thou shalt not steal from the rich man." Hindi daw po sinasabing huwag magnanakaw sa mayamang tao. It does not read, "Thou shalt not steal from the poor man." Hindi po sinasabing huwag magnanakaw sa mga mahirap na tao. It reads simply and plainly, "Thou shalt not steal." Simple lamang. Ano ho? Huwag magnanakaw sa mayaman, sa mahirap, o kahit kanino pa man. Wala tayong karapatan na kuhanin yung hindi sa atin. Kasalanan ang pagnanakaw. Sa katekismo ng Heidelberg o yung tinatawag na Heidelberg Catechism, ano po? Ganito po yung tanong. Ano ang ipinagbabawal ng Diyos sa ikawalong utos?
Ipinagbabawal hindi lamang ang tahasang pagnanakaw at pangungupit na maaaring parusahan ng batas. Ngunit sa paningin ng Diyos, ang pagnanakaw ay kinabibilangan din ng pagdaraya, panloloko sa ating kapwa sa pamamagitan ng mga pakana na tila lehitimo tulad ng hindi tumpak na mga sukat ng timbangan, sukat man o dami, mapanlinlang na mga paninda o serbisyo, mga peke o minamadali pong serbisyo na hindi ginagawa ang pinakamainam, pekeng pera, labis na interes o anumang paraan na ipinagbabawal ng Diyos. Yung labis na interes, yun pong mga pagpapatubo na hindi makatwiran. Ano po? Yun pong korupsyon sa gobyerno, pagkuha mula sa kabangyaman. Bukod pa rito, ipinagbabawal niya ang lahat ng kasakiman at walang kabuluhang pagsasayang ng kaniyang mga regalo. Alam po niyo, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos ay makatarungan. Hindi po niya pinalalampas ang ganito pong kaisipan ng pagnanakaw, pandaraya, kasakiman ng tao. Sa susunod na slide, makikita po natin yung isang timbangan na ipinalabas po minsan sa telebisyon, sa saksi. At meron pong marami, kahit mga simpleng nagtitinda sa palengke ay mga magnanakaw. Bakit? Sapagkat yung kanila pong mga timbangan ay madaya. Alam po ba niyo na sa Biblia meron pong mga talata na talagang galit na galit po ang Diyos sa mga may mga magdaraya na mga timbangan? Pagsasamantala sa ating kapwa sa anumang uri ng pakikitungo na magbubunga ng pagkalugi sa Kanya. Ang isang tao ay nagnanakaw hindi lamang kapag ninakawan niya ang tahanan ng isang tao o ang kanyang bulsa, kundi pati na rin kapag sinamantalan niya ang kanyang kapwa sa palengke, sa pamilihan, bentahan ng pagkain, produkto, lugar ng paggawa, sa madaling salita, saan man na ang negosyo ay at merong mga pakikipagtransaksyon at ang pera ay ipinagpapalit sa mga kalakal o serbisyo. So malawak po ang implikasyon ng kasalanan na ito. Ano pa po yung aral sa kautosang ito? Ang utos ay nagbabawal sa atin sa pagkuha ng anumang bagay na hindi natin pag-aari. Ang pagnanakaw ay maaari magkaroon ng maraming anyo, kabilang ang, yun na nga po, pagnanakaw, pagkidnap, yung pagkuha po ng isang mahal sa buhay, tapos ay pinatutubos ng malaking halaga. Human trafficking, isang napakalaking issue ngayon. Yun pong mga tao, kinukuha mula sa isang lugar para papagtrabahuhin o kaya po itinutulak sa pagbebenta ng laman, hindi ayon sa kanilang kagustuhan. Ginagamit. Meron talagang ganitong mga tao na buktot ang isipan. Sinasamantala ang kalayaan, inaagaw. Yun pong mga tao. Pagtanggap ng mga ninakaw na kalakal. Yun pong meron tayong batas laban po dyan, yung anti-fencing law. Baka po kayo ay regular na customer, tagatangkilik ng mga nakaw na produkto. Yun pong may mga magnanakaw ng cellphone tapos ipagbebenta, tayo ay isa sa mga tagapagtangkilik ng mga nakaw po na ito. Ito po ay kasalanan. Mapanlinlang na negosyo, yun pong nagpo-promote po tayo ng hindi totoo. Okay? Gamit ang mga maling panimbang at panukat, lumalabag sa hangganan ng ari-arian. Kinukuha po natin yung hindi natin pag-aari kahit bahagi po ng lupa. At ang tapang natin sa pakikipag-away, ito po ay pagnanakaw at ang Diyos ay galit po dito. Kawalang katarungan sa mga kontrata, hindi sumusunod sa mga napag-usapan. Mga extortion, hindi etikal na pagsasaayos ng pautang. Yun nga po, malabis na mga pagpapatubo. O kung kayo naman po ay magaling mangungutang o magaling hihiram pero hindi po ibinabalik, ito po ay pagnanakaw. Hindi makatarungang mga demanda, ito po ay mga pang-aapi. Plagiarism, pangongopya, pinalalabas po natin sa ating sariling isipan, yung ating sinulat, kahit pa nga po sermon,
hindi kinikilala yung mga pinanggagalingan. Ang pagnanakaw ay tumutukoy hindi lamang ng ari-arian, kundi pati na rin ng reputasyon, ideya, at iba pa. Isa pa po na itinuturo nito pong huwag magnanakaw ay ito. Ang pagnanakaw ay anak ng katakawan at kawalang kakontentuhan. Yan, po. Ito pong pagnanakaw, meron pong mga kapatid. Isa po sa kanya pong anak nga daw po ay yung katakawan at hindi po makontento, kaya kinakailangan kuhanin yung sa iba. Kapatid rin po ito ng tamad. Sa halip na mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, nabubuhay ang magnanakaw sa kanilang mapanlinlang na pamamaraan. Pinayuhan ni Apostol Pablo ang bawat tao ay kumain ng kanyang sariling tinapay. Ibig sabihin po, magtrabaho. Kasi yun pong mga tamad, yung mga hindi nagtatrabaho ay nagnanakaw sa kadahilanan na yun pong pinagpaguran yung pong pinagpaguran ng iba ay kanila pong kinukuha at pinagpapasasaan. Hindi kumakain ang magnanakaw ng kanyang sariling tinapay. Kinukuha niya ang pinaghirapan ng iba. Masakit, pero ito po ay katotohanan. Ano po yung aral patungkol po dito? Next slide. Yung pong mabuhay sa isang bokasyon o mabuting pagpapagal ay binibigyan din ng Biblia. Sabi po ni Apostol Pablo, ang nagnakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya, magpagal siya, gumawa ng kanyang mga kamay. Ang dyablo ay gustong-gusto ang mga tamad. Yung hindi mga produktibo, yun pong mga walang ginagawa, gustong-gusto yan ng dyablo. Inihahanda po niya ang ganitong mga tao sa landas ng pagnanakaw. Ang isang taong tamad at walang ginagawa ay tinutukso ang dyablo na tuksohin siya. Pag-aralan ang kakontentuhan, masiyahan sa kung ano ang mayroon, paniwalaan ang pinakamabuting kalagayang inihanda ng Panginoon para sa mga tapat na mayroon ng Diyos na inilalaan para sa iyo. May mabuting Diyos, hindi siya nagkukulang. Kung siya'y ating kikilalanin, kakatagpuin niyan lahat ng ating pangangailangan, tutulungan niya tayo, gagawin niyang mapayapa, maayos ang ating buhay. Kung mayroon tayo ng mga kailangan natin, kaano man ito kapayak para lamang mabuhay ngayon, nahahantong hanggang sa makarating tayo sa langit, ito ay sapat na. Ang pinakamahalaga para sa atin ay hindi mga bagay na mayroon yung iba. Ang pinakamahalaga para sa atin ay ang Diyos. Sabi po doon sa Juan Kabanatang 10, talatang 10, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay, at magwasak, manira. Pero sabi ng ating Panginoong Jesucristo, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na masaganang lubos. Alam po ninyo, dahil sa ating mga kasalanan, dahil po sa ating kadiliman at karumihan. Next slide. Marapat na tayo po'y umani ng kamatayan. Dapat tayong maparusahan. Ang kautusan ay may mataas na pamantayan, hindi tayo makakapasa at ang hindi pagpasa ay nangangahulugan ng kaparusahan. At kinakailangan nating pag-asa, kaya tumitingin tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya ang magbibigay ng pag-asa sa atin sa kabila ng ating mga kasalanan at kasama rito ay ang pagnanakaw. Alam po ninyo, doon sa Lucas Kabanatang 23, makikita natin, sabi po dito, patuloy siyang nilalapastangan ng isa sa mga kriminal na ipinako na nagsasabi, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at kami. Anong una po kasi, itong dalawang magnanakaw po nito, itong dalawang tulisan na ito ay pareho na lumalapastangan sa Panginoong Hesus. Pero dito po sa chapter 23, binanggit ni Lucas, yung isa, yung patuloy na lumalapastangan kay Hesus. Pero yung isa ay tila nagbago. Sa pagpapatuloy ng talata, ganito po ang sabi, subalit sinaway siya ng isa. At sa kanya'y sinabi,
Hindi ka pa ba natatakot sa Diyos? Yamang ikaw ay nasa gayon ding hatol ng kaparusahan? Tayo ay nahatulan ng matuwid sapagkat tinanggap natin ang nararapat na kabayaran sa ating mga gawa. Subalit, ang taong ito, si Jesus, hindi gumawa ng anumang masama. Kinilala na po nitong isa. Useless ang kanyang mga paglapastangan kay Jesus sapagkat alam niya, walang ginawa si Jesus na kasalanan. Si Jesus ay gumawa ng mga himala, nagturo ng may katotohanan, may kabutihan at kapangyarihan. Alam niya na siyang makasalanan pero si Jesus ay walang kasalanan. Siya ay nagpakumbaba. Kaya po, sabi po ng isang magnanakaw na ito, ng may kapakumbabaan, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. At sumagot si Jesus. Sinabi sa magnanakaw na ito na kanyang kinahabagan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, ngayon, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Sa tinatawag ng ating Panginoong Jesucristo, sa kanyang tupa, sa kanyang mga kabahagi ng kanyang kawan, ibinibigay ng Diyos ang pag-asa. Sa bawat isa sa atin ngayong gabi, ang pastol ay tumatawag at nagbibigay ng pag-asa. Maririnig ng mga tao ang kanyang salita. At sa kabila na tayo hindi makapapasa, tayo ay hinahabol ng kautusan, tumatakbo tayo sa Panginoong Jesucristo at sabi ng Biblia, ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo ay makasalanan pa. Ngayong napawalang sala na tayo, sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak, maliligtas tayo sa poot ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam po ninyo kung bakit? Dahil tayo po ng mga makasalanan, lahat po tayo makasalanan, lahat tayo may kadiliman, may karubihan. Ito po ang ginawa ni Jesus. Kinuha ni Jesus ang ating kasalanan at biniyayaan niya tayo ng katuwiran. Yes, Jesus took our sin. That is the first imputation. And then, He imputed righteousness into our lives. Kinuha niya ang ating kasalanan at binigyan naman niya tayo ng katuwiran. Ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig nung tayo'y iligtas ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya po sabi ni Juan, dito sa unang Juan, kabanatang 5, ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit, kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, wala rin siyang buhay na walang hanggan. Mahal na kaibigan, mga kapatid, kasama sa iglesia, kasama sa komunidad ng Panginoon, dalangin po namin patuloy nating makita ang kaningningan ng biyaya ng Diyos. Sa kabila na tayo po'y mga makasalanan, mayroong kapatawaran dahil po sa ating Panginoong Jesucristo. Siya ang gumawa ng paraan. Ano mga ating kasalanan? Oo, kahit pa ang talamak na pagnanakaw o ang simpleng pagnanakaw, ito po ay naglalayo sa atin sa Diyos, subalit mayroong kapatawaran, mayroong kalinisan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dalangin po namin, kumilos ang banal na Espiritu sa inyo po at sa aking buhay at maranasan natin ang pagliligtas. Maranasan natin ang kalinisang walang katulad, kalinisang napakadalisay at maranasan natin ang liwanag ng ating Panginoong Jesus. Awitin po natin ang ating tugong awit. Lord, I want to live my life to please you. I bring my heart before you to remold. Make of me a vessel fit for honor.
that I might shine for you as sparkling gold, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do, to be pleasing you, pleasing you. This is all I really wanna do. Tayo pa'y manalangin. Sa katunayan, Panginoon, wala po kaming kakayahan na kayo po ay bigyan lugod sa pamamagitan ng aming sariling lakas, kakayahan o maging ng aming karunungan. Wala po. Hindi kami kalugod-lugod, kami lahat ay makasalanan. Hindi kami makakapasa. Subalit, Panginoon, dahil sa iyong habag at iyong pag-ibig, dahil sa aming Panginoong Kristo na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, mayroon po kaming kakayanan ngayon na makalapit. Meron kaming kakayanan na kayo po ay mabigyan ng lugod sapagkat ang iyong Espiritu ang kumikilos sa amin po mga buhay, nagtuturo sa amin, bumabanal sa amin, at nagdadala sa amin sa isang pagpapasakop sa iyo pong kalooban. Napakabuti po niyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po. Ngayong gabi, dalangin namin, tawagin po ninyo ang inyong mga tupa. Tawagin po ninyo ang mga kabahagi ng inyong kawan at magkaroon po ng pasimula ng buhay na inyong inilatag, inyong itinakda para sa kanila. Igawad po ninyo ang inyong mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa inyo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa naipahayag po sa gabing ito. Ngayon po ay ating pasasalamat. Mga nais pong magpasalamat, mag-unmute lang po or mag-type po sa ating chat box o i-click nyo po ang ating raise hand button. Meron po tayong breakout session. Maganda po na kayo ay makabahagi para makasama natin ng mga kapatid sa maikling talakayan sa ating mga natutunan na katotohanan na napakinggan po natin. Ngayon po, kung wala na po, tayo po ay mag-open ng cam para po sa ating picture taking. Salamat po sa ating mga kapatid na tumutok po sa ating, nag-join po dito sa ating Google Meet. Salamat din po sa mga kapatid natin na tumutok po sa ating FB Live. Okay po, bibilang po ako ng 3. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2, 3. Thank you po sa bawat isa. See you po sa breakout session. Thank you po, brother. Thank you Salamat po. sa bawat isa. God bless. Okay, maraming salamat po sa Maraming bawat isa. salamat. God bless. God bless po all. Welcome po. Hindi ako nag-open.